binutas-butas na daan hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. Walang ginawang shoulder at hanggang sa dulo, wala kang makita. Tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito eh. Makikita nila ito eh. Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Tama. Di ba? Secretary Vince Dizon, oh, ano na? Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. At ang sabi ng amin na kausap na 24, 25. 2024, 2025. Dadagat on The News Update. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po, pag-uusapan naman natin itong ghost of flood control projects mga kabalitaan. Dahil pag may nadiskubre ho itong anomalya or ghost project, ang BBM administration mga kabalitaan ay agad-agad ho nila itong pinapahido sa mga Duterte. At bali-balita ho na wala di umanong ghost projects diyan sa Ilocos Norte mga kabalitaan. Kung ganun, ba't umiiyak ho itong si Manong Chavit mga kabalitaan? Ayon pa nito na napakalaki ho yung projects at yung kanila pang kontraktor ay itong mga Diskaya at itong Wawaw Builders at ano-ano pa yun mga kabalitaan. Well, anyways, bago tayo tutungo dyan, pakiusap lamang po tayo mga kabitaan sa ating mga taga-panood, viewers natin sa Facebook. Follow, like, and share lang po kayo mga kabitaan. And then, of course, sa YouTube, huwag kalimutan, libre po yung pag-subscribe at pindutin nyo po ang notification bell. At the same time po, paliguan ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share nyo po ang videong ito mga kabalitaan. At ibalita nyo po sa inyong mga kaibigan na may mga YouTube account na maaris lang bumisita ho sa ating munting bahay. Ngayon po, nakatawag pansin po sa akin itong si Azurin. No? Sabi niya ho rito mga kabalitaan, no ghost project found in 4 inspected Ilocos Norte sites. Basahin ho natin yung kanilang mula ho ito sa Manila Times o Manila Philippines. Ayun niya po rito mga kabitaan, there were no ghost projects found in the 4 flood control sites inspected by the Independent Commission for Infrastructure or ICI and Department of Public Works and Highways DPWH. ICI Special Advisor Rodolfo Azurin said this in an interview on the sidelines of the inspection with DPWH USEC Arthur Bisnar in Ilocos Norte, the province of President Ferdinand Marcos Jr. So far, it's okay because we saw that in the projects we went to, at least no ghosts were seen. So, grabe no? Talagang may pinagtatakpan ho talaga dito mga kabitan ang ICI dahil sino bang gumawa ho nito? Wala na hong iba kundi si BBM mga kabalitaan. So, klarong-klaro ho mga kabitaan na lutong Macau ang investigasyon nila. Dahil gusto lamang ho nila itong ipahido sa mga Duterte. Pero yung ating iniidolo na si Boss Jesus Duque ay talagang trending lagi ho ito mga kabaitaan sa Facebook. At dito natin mapapatunayan na yung sinasabi ni Azurin na ghost flood control projects ay wala raw sa Ilocos Norte. Ano po itong mga pinupuntahan dito ni Jesus mga kabalitaan? Nakatiwangwang lamang ho yung kanilang mga nasimulang proyekto na nagkakahalaga ho ng bilyong-bilyong pesos lamang. At may aligasyon nga dito na nasaan na daw ang 12 billion pesos budget para dyan sa Ilocos Norte na pinagtatanong ho dito si Charis, si Sandro Marcos, mga kabalitaan. So, kung pag-uusapan ho natin yung Davao City na wala ho talagang ghost projects. Kung meron mang mga nasisira, ay normal lang po yun mga kabalitaan sa sobrang tagal.
Pero sa kanila ho ay nakatiwangwang ho talaga sa Ilocos Norte. At sasabihin ho nila sila ay hindi korap. Ano ba yung mga bilyong-bilyong halaga na ninanakaw nila na tinuturo na isa sa mga mastermind ay itong si Bobo M na conspirator ho nito, itong si Tambuaya at itong si Saldico, mga kabaitaan. Hintayin lang ho natin mga kabaitaan itong si Saldico na lumabas pag tinanggap ho yung impeachment complaint ng grupo ni Attorney Topacio at ni Attorney Respicio, mga kabaitaan, Attorney Jing Paras, at kasama na ho dito mga kabaitaan itong si Mike Defensor. So ngayon po mga kabaitaan, ipapakita ho natin dito ang mga kasinungalingan ho at pagmamalabis ho sa kapangyarihan itong Bobo M administration, mga kabalitaan. Panoorin ho natin dito si Jesus. Si Jesus mga kabaitaan, Bossy Duque, na pumunta ho talaga yung kaibigan natin dyan sa Ilocos para maipakita niya ho sa taong bayan na ang mga kasinungalingan ng Bobo M administration ay may katotohanan at may resibo ho, mga kabalitaan. Kilometer 0490 ng Apayao Ilocos Norte Road, no? Ilocos Norte Apayao Road rather. Ito ay isang project ng DPWH ng Ilocos Norte First Engineering District. Ang kontraktor ito ay Sedec Builders. Road widening ito. Ang kanyang project number is 25 Alpha 0012. Network Development Program, Road Widening, Tertiary Roads, Ilocos Norte, Apayao Road. Kilometer 0490 plus 00 to kilometer 490 plus 653. So paabante siya doon. Kita natin dito ay eto na ang makikita natin. Binutas-butas na daan hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. So this is supposed to be 653 meters. Pero yung kahabaan nito, wala kayong makikita na kahit na anong road widening maliban sa sinirang shoulder, walang ginawang shoulder at hanggang sa dulo, wala kang makitang improvement. So, paano? Ilocos Norte ito. Sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na wala daw dito ghost project. So makikita natin dito mga kabaitaan, talagang nilalagyan lang ho ng nila ng ano ba to? Ano bang tawag nito? Muhon? Napakahaba ng muhon. At dito parang ito yata yung part na to dito mga kabaitaan, itong may mga tuyong dahon or grass na parang kasama ho yan sa widening nila. Pero makikita nyo po na sobrang tagal na ho nito dahil po sa texture ho ng mga sementong binungkal or binutas ho nila na ano na ho, no? Medyo may katagalan na ho mga kabalitaan. So klaro ho na ito pa lang, isa pa lang ho ito sa ipakita ho natin sa inyo na ghost projects. Kahit hindi man ho sa flood control, pero ang dami hong ghost projects lalo na ho sa widening ho. At maya-maya ipapakita rin natin yung flood control nila na napakalaking perang nasayang ho at naibulsa dito mga kabalitaan. Ano ito? Hindi ba ito ghost project? Alam nyo, kung ako yung tatanungin tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito eh. Makikita nila ito eh. Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Tama. Di ba? Secretary Vince Dizon. Oh, ano na? Di ba? Ordinaryo akong Pilipino. Fina-fact check kita. Ayan. Tingnan nyo. So hindi lang yan mga kabalita ang ipapakita ho natin sa inyo dahil meron ho tayong tatlong video na mula pa rin ho kay Jesus Bossy Duque na kailangan din ho natin i-share sa ating video or sa ating bahay upang malaman din ng karamihang tagapanood lalo na sa mga subscribers at followers ho natin. Dahil po kung makikita nyo talaga yung video ito ay manlalambot ho kayo sa galit ho mga kabalitaan. Manginginig ho kayo, manggigigil ho kayo sa napakalaking perang inilustay. Sila yung tatawagin nating lustay, hindi si Inday Sara Duterte.
Dahil si Inday Sara Duterte hanggang ngayon sinasabi nilang lustay Inday na hindi pa rin ho nila napapatunayan at wala ho silang naipakitang resibo laban kay VP Inday. Pero ito ho sa mga Marcoses, makikita natin hindi lang lustay kundi korupsyon pa, ninanakaw pa ang budget dito mga kabalitaan. Napakasakit isipin na tayong mga taxpayers ay naghihirap, nagsusumikap, kayod kalabaw tayo para makapagbayad tayong tax, para makapag-contribute tayo sa ating bansa, na makatulong man lang maahon sa kahirapan ang ating mga ilang kababayan na hikahus talaga sa pang-araw-araw mga kabalitaan. Pero ang ending, sila lang pong nakikinabang na kung saan wala ho silang pakiramdam, walang puso, mga anak ng demonyo ho talaga itong mga animal na ito. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. O, sira yung tarpaulin. Wala nang makuhang detalye. Tingnan niyo po. Ito, dugtong ho ito, itong sementong ito, itong bakod, itong ano bang tawag nito, pundasyon. Ay karugtong ho yan dito sa nakita natin una para ho mas hahaba at para, ewan ko lang kung ilang meter bang kailangan para, diba, ang sukat ho nito, hindi natin alam mga kabit, yung standard. Pero tingnan nyo po, skeletal na ho, ha? Naging skeleton na ho itong portion na ito ng tulay dito sa Ilocos Norte. Ngayon, di ba? Ito, dugtong yan eh. Karugtong yan dyan mga kabitan. Pero inuna ho yung sa may tubig, in fairness naman, para makatawid siguro sila, inuna para makatawid at ito, huli na lang ho itong susunod. Pero ang tanong ho dyan, ito ba itutuloy? Parang sobrang tagal na ho rito. Tingnan nyo, tumitigas na ho yung mga batong nilagay ho dito mga kabitan. Itong mga nakatambak na bato. Ito malamang marahil ito ginagamit ho nila para ho pangdagdag sa pundasyon. Kaso nga lang, wala na, nanigas na. Naging bundok na rin mga kabaitaan. Anong sinasabi nilang walang ghost projects mga kabaitaan? Itong Ilocos Norte. Bakit si Vince Dizon? Hindi man lang niya ito nasilip, sila'y pumunta dyan sa Ilocos. Bakit wala ba silang kopya? Wala ba silang kudigo para silipin o talagang nagmamagaling lang at nagpapasipsep? Ha? Talagang masepsep ho ito mga kabaitaan. Itong si Vince Dizon. Sobrang epal ho nito mga kabalitaan. Kaya kung sasabihin mo, uunahin mo yung investigasyon sa Davao, yung amo mo ang nagpapaimbestiga, dapat para maging ihimplo ho siya, inulan niyo sana yung Ilocos Norte. Pero hindi ho magawa yan dahil karamihan sa proyektong na merong makikita nating nakatiwangwang lang ay proyekto ho ito ng mga Marcoses, lalo na ho sa kanyang anak na si Charis mga kabaitaan na napakabada pa. Alam na ho, Alam na ho na kung paano mandarambong mga kabalitaan. Alam na ho yung pasikot-sikot para biglang yaman ho sa kanyang makukuhang, alam nyo na, sa kanyang posisyon. O sasabihin, i-deny pa. May mga nagtuturo na nga sa kanila na sila ay kasama ho sa nakawan mga kabitan, lalo na ang pagbunyag dito ni Saldico mga kabalitaan. Etong tulay na ito ay hindi pa tapos. At ang sabi ng aming nakausap na 24, 25. 2024, 2025 ito. So ibig sabihin 2024, 2025, panahon na rin ho ito ni Charis mga kabalitaan. Baka sasabihin naman ho nila ito, resibo na rin ho ito ni Boss Isos na 2024, 2025 sinimulan ang proyektong ito. Baka sasabihin nila, oy, hindi pa ako congressman dyan, may proyekto na yan. Oh, kung may proyekto na dyan at alam nyo naman na hindi pa tapos, ba't hindi nyo tinulugsa? Ba't hindi nyo itinanong? Ba't hindi nyo hinabol? Nasa posisyon na yung ama ninyo para mapanagot naman at kahit at the same time, di ba? At least bumanguman yung ama mo sa taong bayan. Ito, nagtitimpi lang yung mga tao rito kasi balwarte na ng mga corrupt official mga kabitaan dyan sa Ilocos Norte. Oo, di pa na. Dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay nagtsatsaga
na dumaan dito. So, makikita nyo na meron ditong footbridge na ginawa. Dapat nga mga kabaitaan, yung sa may inapakan ho na footbridge dyan ni Boss Jesus, dapat may ano na yan, may diki na yan dyan para maharangan yung paglakas ng daloy ng tubig. Kagaya dun sa harapan, parang dike na yan, no? May flood control na talagang makikita natin, pero dito buhangin pa rin, balas pa rin, bato, graba pa rin mga kabalitaan. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. So ibig sabihin kung babaha yung lugar dyan, aapaw yung tubig dito sa papalabas. Papalabas dito sa likuran ni Boss Jesus. Doon sa kabila, may diki na, walang problema. O ganun pa rin, ghost project pa rin ho yan mga kabalitaan. Hirap nang maglakad si Boss Jesus. Sobrang taba naman kasi Papayat kayo dito, boss magpapayat kayo. Sa tulay na ito, na pag tinignan mo, kahoy, walang railings, at pwedeng mahulog kahoy lang yung pala. mga kababayan natin dito. Tapos dinadaanan pa ng Nakita motosiklo. nyo ngayon, nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Ayun sa kabila, hindi pa rin Vince tapos. Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan na hindi tapos. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na ito. Ngayon, ang ating mga kababayan dito dumadaan sa kahoy na ito na walang railings at syempre delikado sa kanila habang ang mga sasakyan doon dumadaan sa karayan. Paano? Anong gagawin natin dito? Magsumbong ka sa Pangulo. Ang kanilang coordinates mali. Pero kami, geotag namin ito San Jose. Nakapost ang geotag, in-post namin. Ngayon, hindi namin alam kung anong proyekto ito dahil yung tarpaulin sira na. Wala na kaming reference. Pero ang importante na ipakita namin in the real situation na walang may tulay, hindi pa tapos. So napakatindi ho mga kabalitaan. Yung nakita ho nating ghost flood control projects. Yun ang pinakamatindi. Ang laki at ang lawak pa hong babayuin dyan mga kabalitaan ng mga kontraktor na ito. Na hindi pa rin ho nila matapos-tapos. 2026 na, wala pa ho tayong chance or opportunity na makita man lang yan na tapos na mga kabalitaan. Wala ngang mga ekipo dyan mula sa gobyerno or sa mga kontraktor. Ibig sabihin, wala nang mga kagamitan. So, iniwanan na ho nila dyan. Nakatenggang ganon na lang ho. At ang kawawa ho dito, yung mga umaasang taumbayan dyan na talagang naghihintay na para mapagaan yung kanilang kabuhayan. Dahil yan ay magagamit sa ating mga kababayan dyan na naglalako ho mga kabitaan ng mga gulay, prutas, at mapabilis yung kanilang transportasyon. Ikaso nga lang na ang mabilis sa kanila ay yung pagbulsa sa budget ng mga animal na mga kontraktor at itong mga politiko dyan sa Ilocos Norte, lalo na itong si Charis na napakabata pa. Alam na ho ang kahudasang gawain mga kabitaan, lalo na itong amang si Boy Singhot na sumisinghot ng utot ng demonyo at namumulbo ba sa pulbo ni Satanas mga kabalitaan. Ngayon, lipat tayo rito. Ito pa rin si Jesus. Hindi natin pababayaan to Hindi natin tatantanan to si Jesus kasi marami ho siyang pasabog mga kabalitaan. Habang patuloy namin binabaybay itong Ilocos Norte Apayao Road, nakita namin to. Signboard na naman ng SIDEC Builders. Project number 25 Alpha 0014 Network Development Program
road widening, tertiary roads, Ilocos Norte, Apayao Road, kilometer 0492 plus 334 to kilometer 492 plus 553. So, nagsimula ito noong June 16, 2025 at matatapos noong August 24, 2025 at mayroon itong project cost na 7,597,686.93. DPWH Ilocos Norte, First Engineering District, Source of Fund, GAA 2025. So tingnan natin, no? Tingnan natin. Ayun. Ito. At doon sa kabila. Talaga katiwangwang rin talaga. Ito yun. yung 7 million. Putol pa. Meron doon simento. Putol na sa dulo. Hinati pa eh. Ito siya. Oh, kita nyo? Ito. Hanggang doon, about 400 meters, more or less, 400 meters plus, papunta roon, nakita nyo, putol-putol, hindi pa tapos, hindi ginagawa. Yan ang nangyayari pag ang taong bayan ay hindi Pangit na sa nagbabantay gwapa ang pagkakagawa. sa kanyang karapatan patungkol Oh? sa mga gawaing bayan. Dito pa rin to sa Ilocos Norte kung saan sinasabi Just imagine mga kapitan, 400 meters lang yung, about 400 meters yung projects. Pero tumataginting lang naman ng 7 million mahigit. No? Napakalaki yung pera. Pero yung pagkakagawa ho ng yung widening na ito, tabingi-tabingi yung pinaka-edge nila bago nila dinugtungan. Dapat in-straight nila para mas maganda tignan. Ganun ho tayo dito sa Pilipinas. Pero nung nandoon pa ho ako mga kabitan sa Singapore, may mga widening project sila nung time na iyon. Alam nyo po ba, hindi ho tumatagal ng ilang linggo. Napakabilis lang ho talaga mga kabalita. Napakabilis. Nung pumunta ho ako ng Thailand, ganun din ho, napakabilis. Pero dito ho sa atin mga kabitaan, ang ginagawa ho nila, binubutas-butasan muna, tapos magtetenggayan ng mga ilang araw o buwan, saka ho gagamitin yung pera nila para kuno sa proyekto. Pero pagdating na ho dyan sa actual na ho ng preparation nila ay wala na hong natitira. Kaya ang labas ho nito, it's either substandard, ang pinaka mas mabilis ho itong tinatawag nating ghost projects mga kabalitaan. Kaya itong administrasyon na ito ay napakadaming problemang ibinigay ho sa taong bayan. Tapos ikukumpara nila si Tatay Digong Duterte na corrupt daw si Tatay Digong Duterte. May corruption ba na napakadami na hong nagawang tulay sa ating bansa? Yung Negros Panay Guimaras Island mga kabalitaan na tulay. Kung hindi ho nila ninakaw yan, siguro nasimulan na po yan kasi yan po ang kasama sa build project ni Tatay Digong Duterte. Mas mapabilis na rin sana yung transportasyon doon. Ay kaso hindi nasimulan dahil wala na ho yung budget. At maituloy pa rin ho dyan sa Davao City na hindi pa rin ho nagawa-gawa at naituloy dahil pinigilan o inihinto ho ng administrasyong ito dahil alam ho nila na hindi ho nila makuha yung credits dito mula sa taong bayan kaya hinto muna. Siguro may inihintay lang na kukunin yung boto ho ng mga taong bayan na makuha ho nila para ituloy yung proyektong ito. Yan ay imposibleng mangyari ho sa panahon ngayon mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po itong ganitong klaseng video presentation mga kabalitaan, sabayan niyo po ako sa ating pang-araw-araw na paggawa ho ng video para mas mapanood ho ng karamihan. Share niyo po, paliguan ng maraming likes, usa na maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At sa mga followers ho natin, follow, like, and share lang po sa YouTube or rather sa Facebook, and then sa YouTube po, subscribe at pindutin ang notification bell mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, paalala lamang ho ito, kapag ang tao po ang inaapi sa kauli-ulihan, siya po'y magwawagi dahil siya po ay patuloy na pagkipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mwah, chip, chip. Peace out.